Sinubukan ng investigador kung may sasaway sa amin sa pagpila sa terminal. Pwede ako pumila? Bakit? Ha? Marami. Marami ba? Ano lang? Kami ng opisyal. Sino pwedeng... Hindi ba may hawak? Sino pwedeng kausapin ko yan? Yan nakapulang ban. Kapalang ban? Oo. Anong pangalan kaya? Si Aknam yan. Ano? Pulis? Pulis yan. Oo, puro pulis naman talaga lahat ng pulis yan. Mga? Pulis. Pulis? Pulis Makati. Pulis Makati. Ang tinutukoy ng Parker o caller ay si POP Gonzalo Aknam ng Southern Police District. Siya nga ba ang leader ng terminal ng Colorum sa Bundia? Sinasabing pumapasada ang mga pulis bago ang kanilang duty sa umaga. Dalawa sa kanila ang nasundan ng investigador sa kanilang pagpasada at pagpasok sa presinto. Sa hinaba-haba ng pasada, sa presinto rin ang tuloy ng mga driver. Ang sasakyang may plakang KCG 597 pumasok sa Makati Central Police Headquarters. Ang sasakyang may plaka na XPE 286 na pagmamay-ari daw ng isang miyembro ng bomb squad ng Makati sa Central Headquarters rin tumuloy. Hindi raw may pagkakaila na ilan sa mga police driver na ito umaabuso. Ayala. Si Totoy, isang barker o caller na mga pumapasadang Colorum sa Quezon Avenue MRT Station. Ako po ay nagtatawag dun sa Quezon Avenue MRT. Kaya wala pa akong FX. Sumakay po yung mga pasahero sa taxi. Yung taxi na po yan, bigla po itong dumating si FX po na 399. Pinalipat niya po yung pasahero sa kanya. Yun po, ayaw po bumaba yung mga pasahero kasi kasakay na po sila. Pinaalis niya na po. Sige, sabi niya, umalis ka na. Bumaba po siya. Wala pa po niya sinuntok dito sa ulo, sa likod. Sa takot sa pulis, diretso kagad sa Investigador Action Center si Totoy. Alam ko kasi, kanya lang po ang makakatulong sa akin eh. Kasi kung magreklamo po ako sa pulis, wala pong nangyayari doon eh. Ang tinutukoy ni Totoy na police driver, si CO1 Eli Santos ng Station 8 ng Central Police District. Kaya imbis nagkumanda ang imahe ng mamang pulis na ito, siya pa ngayon ang kinatatakutan. At dahil yan sa Pangungulo Room, ha? Sus, Mariosep! Susunod, police, kahit matinik at mabilis, hindi kayo makakalagpas sa investigador. Ano? Wala naman kong ginagawa. Hindi sabi mo lang. Sabi na... Kanina ka pa, pinupukpuk. Hey! Tungkulin po nila magpatupad ng batas pero sa kalsada, sila pa ang lumalabag sa patakaran. Abay, mga kolor na sasakyan ng pulis, matinubang sideline o perwisyo sa publiko. Ang mga mamang pulis na nakilala ng investigador, mamang driver din pala ng mga sasakyang Colorum. Sa kanilang pagmamaneho, matindi rin daw ang pang-aabuso. Sa Land Transportation Office o LTO, nangalap kami ng impormasyon sa mga sasakyang aming nakunan. Ilang pangalan ng pulis ang lumabas na may-ari? Sa tanggapan ng National Police Commission na kumpirma namin na ang mga mamang driver ay mga pulis Makati, pulis Maynila at pulis Quezon City. Sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, inilapit ng investigador ang kaso ng mga pulis na nangongolorum. Wala nga pahintulot ito ng mga Certificate of Public Convenience or Conveyances. Bukod sa hindi sila illegal yan, hindi sila nagbabayad ng buwis, ito yung kahinga naman ng hanay ng transportasyon, lalo na yung mga jeepney operators, bus operators,
taxi operators kasi nakaka-affect yan sa kanilang hanap buhay. Normally is above the law here. No po? Lalo-lalo na kung kayo po ay nagpapatupad ng batas, you are a peace officer. Yung pinakamabigat pong kaso ang gagawin natin sa kanila bilang pulis, yun ay grave misconduct. At kapag nakita po natin na talagang ginagamit nila yung pagkaano nila, pagkapulis nila, that is abuse of authority. Pagka naman sila ay pinababayaan nila yung trabaho nila, that is a neglect of duty. At sila ay nagmumoonlighting. Bawal po yun bilang pulis. Pinano ng LTO, LTFRB, NAPOLCOM at Presidential Anti-Colorum Cotton Task Force ang operasyon na tutuldo sa iligal na pamamasada. Wala na, maski may pasahero o wala, nandun sila, pumipila, they are already tantamount for colorum operation. Lisensya. Sabi mo. Lisensya mo. Sa umpisa, isang pulis ang pilit na ng laban. Presidential task force po kami, paki-park lang po. Paki-park mo lang lang, sir. Nakatabi. Tika! Ano ba ito, ano? Kailangan pa, pinupukpok mo yun. Kailangan. Kayo. Kailangan po. Sabihin na po, sir. Pakigilid lang doon muna. Sir, papalikin na daw doon. May surveillance camera, sir, yan. Meron din, XPE. Sino may-ari niyan ba? ORC yan, sir. Oras yan, bilhin nyo yung oras yan. Ayun na, nakuha na nga ho namin yung yung tinuturo yung 412. Meron namang mga nakiusap. Lisensya mo, Pulis ho ba kayo? Pulis ho kayo? Pulis ho, saan ho kayo assign? Mag-respeto na lang mo tayo ng uniforme ta, no? Pakibigay nyo po yung Bigay nyo na yung muna yung lisensya nyo ta. Hindi naman nakaligtas ang Parker sa pagtatanong ng mga operatiba. Ngayon lang ko dito, extra lang ko. Yung tira si Aknam mga ano. Sir, ano? Aknam. Aknam. Sino yung aknam? Pulis ba yun? Pulis siguro, hindi ko alam po kung pulis ba yan. Inikitan at inimpound ang mga sasakyang nahuli sa operasyon. Pwede mamaya kasi kulang impound natin, sir. Dito po, sir. Penalty po namin sa first offense, 6,000 pesos. Medyo mabigat na po yun. At suspendido po yung kanilang pagpatakbo ng kanilang sasakyan. Sa lumalalang pangongolorum ng mga pulis, hindi maiiwasang magtanong kung bakit nila kailangang kumuha pa ng sideline. Maliit ang kinikita namin, maliit ang sweldo. Isang oras lang naman kami rito. After that, uwi na kami. Yun lang, makakuha lang ng konting panggatas ng mga willing kaming legalize yan. Kung open na nga, anytime pwede kami mag-apply. Kaso po, ano? Yun nga, ang sinasabi nila, close na. Sinubukan naming hinga ng pahayag si PO3 Gonzalo Aknam. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero iginiit niya na hindi siya ang leader ng mga nangongolorum sa Buendia. Samantala, sinamahan ng NAPOLCOM si Totoy ang backer sa Quezon Avenue MRT Station na hanapin si PO1 Eli Santos na di umano'y nanuntok sa kanya. Pero sadyang matindi ang pag-iwas ng pulis. Yan yung bulo natin.